Ano itong mahalagang katotohanan na dapat nating malaman bilang tagapagmana ni Kristo? Doon sa Hebrews chapter 6 verse 12, no? Merong salita doon na tayo mababasa. Basahin natin ng Hebrews chapter 6 verse 12. Huwag kayong maging tamad. Sa halip ay tularan ang mga taong nagmamana ng mga pangako sa pamagitan ng pananampalataya at pagtitiis. Ano kayang salita ang kailangan, mahalagang salitang kailangan nating mabigyan ng diin sa umagang ito? Okay? Ito po yung salitang pagtitiis. Pagtitiis. Sabi, huwag tayong maging tamad. Lahat ng hindi tamad, magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. At sa halip, tularan ang mga taong nagmamana ng mga pangako sa pamagitan ng pananampalataya at pagtitiis. Faith and patience. Faith gives confidence. Yung pananampalataya, meron kang kapanatagan. Meron kang confidence na alam mo, pag sinabi ng Diyos, pag ipinangako ng Panginoon, siyak na yan ay kanyang tutuparin. Amen. At yung patience will help us stay on the course to inherit what God has promised. Okay? It will help us stay on the course to inherit what God has promised. So, yung patience will keep us on track. Mananatili ka doon sa path, sa lugar. Mananatili ka doon sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Patience means, ang ibig sabihin po ng patience, it is the capacity to accept or tolerate delay, okay? Trouble or suffering without getting angry or upset. Yun yung patience. Yung wala pa, okay lang, chill ka lang. Darating din yan. So yung patience, ito po yung capacity, kakayahan, no? Kakayahang tanggapin yung sitwasyon. Kakayahan na maghintay. Lahat ng nagnanasa ng capacity na yan, magsabi ng Amen. Amen. If we decide really to keep on track, manatili tayo. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na ipinapanalangin natin na yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng Holy Spirit ay gumawa sa atin upang yung mga hindi natin kaya ay nakakayanan po nating malampasan. Nag-grow po tayo. Amen? Ang tatlong powerful truth doon sa Hebrews chapter 6 verse 12 na ituturo sa atin. Number 1, yung having faith doesn't mean everything we ask will be automatically answered. Okay? Take note of this. Having faith doesn't mean everything we ask will be automatically answered. Ano yung ating napag-aralan na ituro ni Bishop noong nakaraang Sunday? We have the power of asking. The power of asking. Sige, bigyan natin ng power. The power of asking. Subalit, hindi ibig sabihin na pagkahingi mo, plak, nandun na. It's not automatic. Okay? Kasi marami yung naiinis na, na-upset na, ba't yung kapitbahay ko, ang bilis? Bakit ako? Lord, ayaw mo ba sa akin? Diba? Hindi mo ba ako anak? Nagsiserve naman ako, etc., etc., etc. Ito yung ibig nating sabihin. Kung hindi natin ito maintindihan, maaring manlulupaypay ka, madidisappoint ka, madidiscourage ka. Tumutugon ang Diyos, surely. Surely. Subalit, hindi yon automatic. Kung hindi natin ito maintindihan, talagang mawiwindang tayo. Lahat ng nakakunawa, magsabi po ng Amen.
God always answers our prayer, but not necessarily the way we want Him to. Okay? Tumutugon ang Diyos. Subalit, hindi po doon sa kaparaan ng gusto natin. Kasi napakagaling kaya natin. No? Lord, okay? I pray, I declare, Lord, bukas na bukas din, Lord. At itong taong ito, alam ko, siya ang gagamitin mo, Panginoon. Amen, amen. I believe. Talagang tirwanan me pay Lord. Tinuruan mo pa si Lord kung paano, kung kanino. Tama ba? Minsan, Lord, kumilos ka sa boss ko, maisip niya, increase niya yung salary ko. Tagal-tagal ko na dito. Lord! Amen, amen. Okay? Yung boss mo parang dead ma ka lang. Huh? So, ito hindi sa kaparaanan po natin. Merong kaparaanan ang Diyos sa pagtugon po sa ating mga panalangin. Meron pong 4 na paraan, si Rick Warren, kung paano makita natin ang pagtugon po ng Panginoon. Okay, number 1, okay, according to Pastor Rick Warren, number 1, when your request is not right, God says no. Okay? Pag yung hinihingi mo hindi tama, God will say no. No. God is not going to give you something that's harmful to you. Okay? Or for you, He only gives you His best. He sometimes says, no, hali, pwede. Okay? Because your request does not match His best for you. Hindi makakaganda doon sa nakalaang pinakamabuti ng Diyos para sa iyo. Diba? Sapagkat best kasi yung ibinibigay ni Lord. Kaya nga, He will say to you no. Okay? So, dapat ready tayo. Okay? And somehow, alam mo, kung yung bang hinihingi mo kay Lord, tama ba yun? For us. Yung best interest ng Diyos. Yung pinaka-nais ng Diyos. Ang ipangyayari niya sa atin. Amen. Kaya nga, pag nag-no si Lord, huwag kang magalit. Isipin mo, nais ng Diyos yung best para sa'yo. Amen? God wants His best for you. At yung hindi pagtugon ng Diyos o yung pagsabi ng Diyos sa iyo na no, okay? Number 2, when you're not right, okay? Pag hindi ka tama, God says, grow. Grow. Na common example, sinasabing, Lord, gusto ko na pong mag-asawa, hindi pa pwede. Gusto ko na, Lord, hindi ka pa pwede. 10 years old ka pa lang. Meron tayong hinihingi sa ating mga buhay na hindi pa tayo ready for that. We need to grow. Kailangan mas makayanan natin kung ano yung responsibility, kung ano yung burden nandoon sa hinihingi mong yon. Hinihingi mo yung mas malaking business. Hindi ka pa ready. Hindi ka pa marunong mag-accounting. Mag-accounting ka muna. Diba? Amen? So, very simple example, but we have to understand. So, naiintindihan natin bakit ang tagal, ba't wala pa? Kasi hinahayaan muna ng Panginoon na mahanda tayo. Mag-grow tayo. Amen? In our relationship, sa mga trabaho, sa anumang bagay, we need to grow. Sa Amerika daw, merong fast food doon na mabilis. Tapos, ang gusto ng pastor, gano'n na lang yung ihahagis na lang. Ihahagis yung bayad, ihahagis yung burger para mabilis. Ganon daw ka-impatient yung tao ngayon. Ganon ka hindi ka willing maghintay yung tao. Panahong ito. Subalit, bilang mga tagapagmana ng mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin, we need to wait. We need to grow. Sabihin natin, grow. Grow. Number 3, when the timing is not yet right, God says, slow. Slow. Okay? Take it slowly. Okay. So, darating din
yung katugunan, maghintay ka lang. Kung wala pa, sige pa, maghintay ka pa. Ibibigay din ni Lord sa'yo. Kaya ka mamirapal. Okay? Lord, give me patience. Right now. Right now na. Oh, mali yun, di ba? And number four, when your request and the timing and your character are all lined up, God says, yes, go. God says, go. Sige na. O yung terminology ngayon, G ka na ba? G na ako? God says, go. God says, yes. Kasi ready na yung panahon at ready na rin pati yung ugali mo. Okay? Marami gustong maging mayaman, super yaman, pero hindi pa talaga sila ready. Kasi pag nandoon na, magiging iba yung priority sa buhay. Nais ng Diyos sa atin na anumang meron tayo, na anumang sitwasyon, nandoon pa rin siya sa sentro ng buhay natin. Kaya nga, let's keep on growing. Let's keep on maturing. Naghihintay tayo, sa paghihintay natin, manatili tayo sa prayer, manatili tayo sa meditation of the Word of God. Manatili tayong makinig, magbasa ng salita ng Diyos. Yun po'y makakatulong. Okay? Sabihin man natin, 20 years na akong born again, 30 years na akong Kristiyano, hanggang ngayon, ganito pa rin. Okay? Kapatid, baka merong pang bahagi sa buhay natin, yung hindi ka pa nag-grow. Naintindihan po ba natin? I always say na pag ako po'y nangangaral ng salita ng Diyos, let us take the Word of God seriously. Let's take our relationship with God seriously. Alagaan talaga natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Praise God. So we really have to be serious. Kasi kung immature pa tayo sa ating pananampalataya at nais natin makarating sa isang level, mahihirapan tayo. We need to grow. We need to grow spiritually, emotionally, psychologically. Mag-grow po tayo. Okay? Huwag lang tayong umasa. Pag Sunday na naririnig natin yung salita ng Diyos on our own. Open the Word of God. Open the Bible. Read the Word of God. On your own, you go to a place, you pray, Lord, help me, Lord. Guide me, Lord. Mag-develop tayo ng ganong relationship. Alam niyo po, ito'y isang paraan na tayo'y mabilis na maihanda, mag-grow, magmamature. Kasi habang ikaw ay naghihintay sa Panginoon, you're taking it slowly but surely, trusting God, worshiping God, nandun ka lang. So sa ating mga paghihintay, napakahalaga na alam natin, merong nangyayari. Meron tayong patutunguhan, lalo na pag ang Diyos ang sinusunod po natin sa ating mga buhay. Pangalawa, kita natin doon sa Romans o sa Hebrews chapter 6, we must follow the example of those who through faith and patience inherited what God has promised. Okay? Kaya nga sa pagbabasa natin ng Bible, makikita natin yung mga buhay ng mga lingkod ng Diyos, kung paano sila matyagang naghintay at sumunod hanggang sa mata mo yung pangako. Tayo po ba ay may hinihintay na pangako sa Diyos? Amen. Yung patience po, ang Greek word ng patience ay hope on, nabing ibalok na yung basa niya. Huponay. Yan ang Greek word ng patience. Huponay. Parang may pagkahawig. Huponay, maghintay. Parang gano'n na lang. Okay? Ibig sabihin, endurance, steadfastness, or patient waiting for. Patiently waiting for. Steadfast. Pag sinabing steadfast, hindi na move. You're not being moved. Okay? So, ito yung napakahalagang
ma-develop po natin. Na isang example po na talagang naghintay po siyang matyaga steadfastly is Job. Job. Alam po natin kung anong nangyari kay Job. Okay? Kaya nga doon sa sulat po ni James Santiago ay nabanggit po niya ito. James chapter 5 verse 10 to 11. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang ating Panginoon. Pangalawa, si Abraham. Abraham. Okay? Alam niyo po, basahin niyo yung kwento ni Abraham. Basahin niyo yung kwento ni Job. Kung gaano katindi yung mga pagtitiis, yung mga sufferings na dumaan sa kanilang mga buhay. Pero patuloy pa rin silang nagtiwala. Abraham waited 25 years and never wavered even though Sarah was barren and old. Matuwa na yung asawa na. Matanda na si Sarah. Okay? Hindi pa rin siya nag-alinlangan. He never wavered. Pag sinabing wavered, hindi ka natinag, manwalaya pa rin, naniniwala pa rin. Okay? So yung mga nananalangin dyan, na magkaanak, magtiwala ka, ibibigay ni Lord sa iyo yan. Amen po? He never wavered. Kaya nga, dito sa Romans chapter 4, verse 18 to 21, sa kabila ng kawalan ng pag-asa, umasa si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, sapagkat sinabi sa kanya, magiging gayon karami ang iyong lahi. Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya sa kabila ng katotohanang maituturing na patay na noon ang kanyang katawan. Palibhas ay halos 100 taon na siya at baog pa ang kanyang asawang si Sarah. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang pinatatag ng kanyang pananampalataya habang nilulwalhati niya ang Diyos. Lubos na nagtiwala si Abraham sa kanya na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Amen. Diba? Grabe po yung pananampalataya ni Abraham. Lalo siyang, hindi siya nag-alinlangan sa halip, lalo siyang pinatatag ng kanyang pananampalataya habang nilulwalhati niya ang Diyos. Sa kabila ng mga paghihintay at pagsubok, let's keep on glorifying God. Let's keep on worshiping God. Let's keep on thanking God. Lord, alam ko, Panginoon, tutugon ka. Darating din yung katugunan sa aking panalangin. Ang dami pa pong example sa Bible na talagang nagkaroon sila ng matinding paghihintay. Nagkaroon sila ng matinding pagtitiis. Ano ba ang pinagtitiisan mo ngayon? Ano ba ang sitwasyon meron ka sa oras na to? Okay, number 3, never lose your patience. Huwag mong iwala ang iyong pagtsatsaga, ang iyong pagtitiis. Never lose your patience and joy because God is up into something bigger and greater. Yang hinahanda ng Diyos mas malaki, mas matindi para sa iyo. Naniniwala ka ba doon? God has something better and greater. Better and greater. Sundin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Just like Abraham, he kept on trusting God. Hindi siya nagmaliw sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang kinin mo na ito at humakbang ka. Hangkinin mo na to. Humakbang ka. Yung palaging tanong sa atin ni Bishop, ano ang mahirap? Umalis sa bangka o maglakad sa tubig? Sagot tanya po ita. Nasagot nyo na ba yon? Anong mahirap? Umalis sa bangka, maglakad sa tubig. Mahirap
yung humakbang. Mahirap umalis sa bangka. Pero pag nakaalis ka na, nung si Peter ay umalis na, nakalakad na siya. Because when you step out of obedience, God will do the rest. Gagawin ng Diyos ang susunod. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is faithful. James chapter 1, verse 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Uulitin ko, verse 4. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang mga buhay ninyo. Amen? Tiisin ang mga pagsubok. Lampasan ang mga pagsubok upang maging ganap, maging buo, at walang anumang pagkukulang sa iyong buhay. Pag nakatutok tayo sa sistema ng mundo, talagang mahihirapan kang magtiwala sa salita ng Diyos. Subalit pag tinututukan mo yung salita ng Diyos, minimeditate mo yan, nilalagay mo yan sa iyong puso, sa iyong isip, anuman ang sinasabi ng mundo, hindi ka maaapektuhan, pero mananatili ka pa rin. Na kahit sa kabila ng pagsubok, magkakaroon ka ng kagalakan. Praise God. Romans chapter 3, verse 5, verse 3 to 4. At nagagalak din tayo kahit na dumadanas tayo ng mga paghihirap. Dahil natuto tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Napakahalaga po na nagiging tama. Yung mga pagsubok, itinatama yung ating mga ugali, yung ating mga attitude, yung ating mga karakter. Ito yung binabago yung ating isip patungkol sa mga bagay-bagay. Kapatid, kung hanggang ngayon di mo pa rin alam kung anong desisyon, kung anong gagawin, nandyan yung care group leader mo, nandyan yung mga pastor natin. We're willing to help, to pray for you and guide you. Na talagang manatili tayo sa Panginoon. Ano man yung mga pagsubok, sabi dito sa Romans, no? Sabi ni Paul, nagagalak tayo kahit dumanas man tayo ng paghihirap. Alam niyo po, nung mga maliliit pa yung mga anak ko, syempre, pag baby pa yan, talagang hati kami ni Bishop sa oras. Okay? Ako hanggang 1 o'clock. 1 o'clock pababa siya naman. Matutulog siya, magigising ako. So, yung mga oras na yon, ay lalo na, minsan yung bata, pag binababo, doon siya magigising, no? Talagang ilang oras. At habang pinapatulog ko, nung si CJ, yun yung huling memory ko, no? I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Doon ako sa harap ng salamin. I love you forever. I will. Yan yung inaawit ko pag siguro hanggang 3 oras. No? Tapos, pag bababa ko na siya, ay, ganda na. Okay? Bilang magigising. Talagang. Pag turn na ni Bishop, ang sakit-sakit ng kamay ko. Sasabihin ko, ay, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Si Mexicania naman ka na akong right arm. Thank you, Lord. Makatutod na ako. Nung una, nung si Precious, umiiyak ako. Pag umiiyak siya, umiiyak din ako. O, sabi sa matutod na ka. Pagdating doon sa panglima, ay, nag-grow na po ako. Natuto na po ako. Pero bakit ko yan kinuwento? Kasi I treasure, I enjoy the pain. Yung sasakit siyang gamat ko,
Kasi kung kakabuhat sa baby, pag nasa labas kayo, buhat-buhat mo yung baby, minsan hindi mo yung bag na sinasabit mo siya doon, hahawakan mo siya. And after, talaga yung kamay mo na, alam niyo po, ewan ko, sabi nga ni si Nicole ba o si Joy, sabi ko, pag buntis ako, gusto ko yun, yung halos hindi ako makakabang kasi masakit dito. Gusto ko yun. Sabi ko, ma, weird. Oh, siguro weird talaga ako. Pero I like that feeling kasi alam ko, pag wala na yung baby, wala na yon. Pero meron akong pinagtitiisan kasi I love the baby inside. Merong isang buhay na naman na pinagkatiwala yung Diyos sa aming mag-asawa. That God made me worthy. Ginawa akong karapat-dapat ng Diyos na magkaroon ng anak para mailuwal sa mundong ito. Ini-enjoy ko yun kasi alam ko merong isang buhay sa aking sinapupunan na mararanasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya, sabi ko, parang hinahanap ko yun. May dala-dala akong upuan habang nagmumol. Tapos, pag masakit na yung paa ko, uupo ako in the middle of the mall. Uupo ako doon. I thank God. I thank God for those experiences. Kasi lalo kang pinatatag. Kapatid, count it all joy when you fall into diverse temptation because it produces patience. Lalo kang tumatatag. Pinapatindi ka ni Lord. Kapatid, kung sa oras na to, meron kang mga pagtitiis, magtiis ka, sige, magtiis ka pa habang ini-enjoy mo yung journey, yung challenge. Kasi alam mo, merong magandang mangyayari after that. Pag nagkaka-problem po tayo dito sa church, di naman tayo nawawalan. Pero palaging sinasabi ko, Lord, what's next? I believe. Di ba? Meron ka na namang magandang gagawin, Panginoon. Itutuon natin doon sa magandang gagawin ni Lord sa atin, yung ating mga paningin. Okay? So let us keep on enjoying the journey of our faith. Keep on enjoying the journey of our patience. Never lose the joy. Okay? Romans chapter 8 verse 17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos sa kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Anak tayo ng Diyos, tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo. Sa pagkasama niya tayo sa pagtitiis, kasama niya tayo sa kalwalhatian. Jesus Himself gave His life. He obeyed His Father God. The journey of pain and suffering. And God exalted Him highly, given Him the name that is above every name, na ranasan ni Jesus ang kalwalhatian. Kasama tayong makakaranas ng kalwalhatian ng Diyos. Magniningning tayo, parang mga bituin sa langit, na habang nagtitiis ka, masaya ka pa rin. Hindi ka hihintong magtitiwala. Hindi ka hihintong maglilingkod sa Diyos. Maglilingkod, magtitiwala sa Panginoon. Tayo pong lahat, tayo tumayo. Hallelujah. Keep on loving God. Wala ka nang ibang pupuntahan kung hindi magtiwala, sumunod